Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako si JDB, inyong maglingkod. Pag-usapan natin to. Contempt kay Apollo Kibuloy ay mababaliktad na. Yun. Alright, so syempre, ito nga po yung laman ng mga balita nitong halos maghapon. Aba, alam naman na natin kung sino-sino yung mga 10 na miyembro nitong Committee on Women yung nagdidinig ng mga reklamo laban kay Apollo Kibuloy. At noong nag-cite na ng contempt, nagkaroon ng ruling ng contempt laban dito kay Kibuloy, si Risa Ontiveros, ito hong si Senator Robin Padilla na alam naman na natin, bago pa magkaroon ng hearing talagang ano siya, hindi talaga siya neutral. Talagang may pinapanigan siya, no? Etong si Senator Robin Padilla. At ito na nga, hindi po ni isa sa mga taong ito wala pong sumipot sa pagdinig maliban kay Robin Padilla doon po sa yung sinundan nitong huling pagdinig. Pero nitong huli, pumunta lamang doon, okay, para mag-object. Siguro sinabihan na, boss, natuluyan na, na-contempt na, pinapa-aresto na. Meron tayong rules, ito, section 18. Halatang hindi niya po kabisado eh. 'Di ba? Halatang hindi niya kabisado. Talagang which is tama naman, pag hindi mo naiintindihan, magtanong ka. And he did. Nagtanong talaga siya, clarify niyang maigi kay Risa Ontiveros yung 7 days period para ma-reverse yung pinataw na parusa ng chairperson ng komite. 'Di ba? Whether ito ay contempt o multa o pinakulong. Kasi meron namang contempt na hindi naman pinapakulong. Oh. Another din naman yung pagpapakulong na request. So meron silang 7 days. Kaya nga, di ba, si Robin Dalidaling tumalilis kasama yung kanyang abogado at yung kanyang staff. At ngayong araw na ito pong si Super Ate, aba naman, talagang yung pagiging one-sided, talaga hong pinanindigan at nagsalita na si Super Ate Aimee. Sabi niya, ni Aimee, nagkasundo kami kagabi na napipirma kami para ipaatras itong contempt order. Yun. Kasi parang hindi naman siya tama. Bakit? Ikaw ang may monopoly, Senator Aimee Marcos? Ikaw bang may monopoly ng tama? 'Di ba? If in your judgment parang hindi tama, yun na, hanggang doon ka na lang. 'Di ba? Wag ka nang humarang because this is obstruction of justice. Maswerte lamang kasi senador kayo, 'di ba? Ito pa. Kasi parang puro parang no? Kasi parang hindi naman siya tama at palagay ko, 'di ba? Sasamahan kami ng iba pa naming grupo. Uy! Ni-reveal na po ni Senator Amy Marcos na meron silang grupo. Yan. Si Senator Bongo, palagay ko. No, Senator Cynthia. Nako, sino pa bang Cynthia dyan? Di ba? Cynthia Villar. Tapos siya. Yan. Pero hindi pa kami umaabot sa kinakailangan na 8 votes para ma-withdraw ang contempt order. Okay. Kasi nga po, nangangalahati pa lamang sila. So sino po yung mga posible pa rito? 'Di ba? May mga posible pa diyan eh. Katulad nito ni Senator Bato de la Rosa. Ayan, so isa rin 'yan sa posible na na pumirma sa reversal nitong contempt na ipinataw ng kanilang komite. Alam nyo, kung ako bahagi ng komite, dapat i-set aside yung biases eh. 'Di ba? Kung sa tingin mo, tama itong si Pastor Apollo Kibuloy sa hindi niya pagdalo,
pero irespeto yung chairmanship ni Risa Ontiveros. At huwag lang pairalin pa na hindi yan kalaban ng gobyerno, yan dilawan, yan ay kaibigan ni Joe Masison, yan ay komunista. Tigil na yang ganyan dahil napakabulok na, 'di ba? Bakit aatakihin ang personalidad ng isang tao? Dapat po bilang mga senador, mag-stick sila sa issue. Hayaan nila na matanong. Alam naman nila ang kalakaran ng in aid of legislation. What is this all about? 'Di ba? Pambihira Ang pinaiiral dito sa nakikita nating galawan ni Amy, palakasan system, utang na loob. Ganon din kay Robin Padilla, 'di ba? Kahit na may pagkakamaling ginawa, ang titignan natin kakampi, utang na loob. Alam niyo yung sinasabing ganyan nila ha, pati nila Senator Amy, yan ay maliwanag na maliwanag lamang na para sa akin isang pangiinsulto po ito sa mga botante ni PBBM. To be honest, panginsulto yan. Lalo na yung sakyan mo, yung claim na dahil sa kanila, kaya nakapwesto, na sila yung sumuporta, katarantaduhan niya. Kaya nga pag naririnig ko po yan, talagang nagre-react ako dahil hindi ho tama yun. Dahil alam natin ano ang dahilan bakit nakakuha si PBBM ng 31.6 million votes. 'Di ba? Mismong galing na rin dito kina Attorney Glenn Chong na etong nangyaring ganyang kalaking bilang na nakuha ni PBBM, ito po ay ganti ng buong angkan ng mga Marcos loyalist dahil po sa nangyari noong 2016 election. Na inasa nila na mananalo naman yan, marami kami. Kaya lang nalusutan. And this time ng 2022, iba ang nangyari. Talagang hindi na nagpakampante ang mga Marcos loyalists. Talagang ultimo yung kanilang mga apo na tumungtong ng 18 years old. Di ba't napakaraming ang mga kabataan ang nag-register? Para saan? Hindi ba't nag-reflect ang boto? Maging sa mga surveys, napakalaki ng porsyento, they will go for PBBM. Konti lang naman yung para kay Lenny. Oh. At nag-reflect. Di ba? Nadamay pa nga si Sara. Nabit-bit pa. Ay nako. So, eto hong ganitong galawan itong ating mga butihing mga senador, ah, eh, ano 'yan, um, para sa akin po isang maliwanag lamang po na pagbabalewala ito sa mga Marcos loyalists na talaga namang taos-puso at bukal talaga sa kalooban ng pagsuporta sa kanilang pamilya. Pero si Senator Amy Marcos, sad to say, hindi ko po nakikitaan ang pagsuporta sa inyo. Sa totoo lang. Ang dating is parang ginagamit lang na kung ano ang kanilang gustuhin. Yun ang mindset na nakikita ko rito eh. Kung ano yung magustuhan nilang gawin, sabihin, then everybody follows. Because they are Marcos loyalists. But I don't think so na ganun pa rin ho sa ngayon. Nangyari lamang po dati yan dahil kailangan ng mga Marcos loyalists ng kumbaga maipanggaganti doon sa mga lumapastangan sa pamilya ni Apo Lakay. Pero yung ganito ho na makipag connive doon sa mga kumakalaban sa kanyang kapatid. Maling-mali naman na ho yan. Hindi ko naman sinasabi na maging one-sided si Senator Amy Marcos. O sino man din po rito sa mga senador na to na super baon sa utang na loob kay Apollo Kibuloy. One of the great presidents said after mag-take siya ng kanyang oath ay si Manuel L. Quezon. He said that my loyalty to my party ends while my loyalty to the people begins. 'Di ba? Dapat pagka nanalo na kayo, naihalal na kayo ng taong bayan, nanumpa na kayo, ang loyalty po, ang interest po ng taong bayan ang pangunahin. And at this time, hindi naman natin sinasabi na ito pong mga nagrereklamo laban kay Pastor Apollo Kibuloy ay tama, nagsasabi ng totoo. Okay? O may tama lang talaga. Talagang
gusto lamang makaahon sa kahirapan at dahil siya po ay single, ay pinag-aagawan nila si Kibuloy as he claims. 'Di ba? Pero dapat po dito ay pabayaan ninyo na umusad ang hustisya. Hindi naman yung pagpapaaresto dahil po naman kasalanan ni Kibuloy. Deliberately talagang ayaw niyang irespeto ang otoridad. Ito naman din kasing mga abogado niya, mali-mali rin naman ang ipinapayo. Alam niyo kung mayroong nakalagay diyan sa Biblia sa Old Testament regarding doon sa pagpapayo. Okay? Kung kayo ho ay bibigyan ng payo, una niyo pong titignan sino ang mas makikinabang sa ipinayo sa inyo. Kapagka ang mas makikinabang po ay yung nagpayo, bilang isang abogado, tuloy ang kita habang ang kanilang kliyente nananakit ang ulo dahil po nagiging masalimuot ang kanyang kinasasadlakan. Sa abogado, pag hindi na kaya ang kaso, tatalikuran lang ang kliyente. Ang kliyente, malaki ang posibilidad na matalo sa kaso at umaasa sa magaling na abogado. Eh paano kung ang nakuha pala, hindi po talagang totoong magaling na abogadong dikalembang, kung hindi po talagang dikulilig lang. Pagkatapos ito, iiwan kayo sa ere. Di ba? Ay nako. So ngayon po, doon po sa 11 na miyembro ng komite na ito, meron na pong 4. Ah, at etong anak ni Cynthia Villar, isa ito sa tinitignan din dahil baon nga sa utang na loob din dyan kina dating Pangulong Duterte. Ah, bukod pa doon, ah, etong Cayetano, 'di ba? Si Pia. Oh, isa rin 'yan sa tinitignan din dito kung ano bang gagawin nito. Sasang-ayunan ba niya? 'Di ba? Papaboran ba niya? So marami ho eh. Pero sa atin ngayon, abang-abang po tayo. Pero ito lang po ang banta ng mga tao, lalo ng mga Marcos loyalist, please lang, huwag kayong magkakamali na tuluyang talikuran ang taong bayan. 'Di ba? Hmm. Eto, pakita ko lang sa inyo yung pangalan nitong mga ano, teka ha, saan na yun? Ayun, eto. Ayan ho, ang chairperson ng committee na to, Risa Ontiveros, Nancy Binay ang vice, Pia Cayetano, Cynthia Villar, Grace Poe, okay, and then Amy Marcos. Ito yung mga members. Robin Padilla, Rafi Tulfo, wala pang naririnig dyan. Bongo, binuking na ni, at sumang-ayon, sabi ni Amy. And then JV Ejercito and Mark Villar. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay. So kailangan po nila dyan is 50% plus 1 ang makuha nilang bilang para ma-reverse etong ruling. Pero again, gaya ng sinasabi ko, pupwede pa. Ah, pupwede pa po. Meron pang another way kasi na kailangan trabahuin din nito ni Risa Ontiveros na makakuha siya ng isa sa mga kasamahan dyan na mag-concur sa ruling niya. Dahil kung walang mag-concur, walang may pirma na sumang-ayon siya dun sa kanyang ruling, citing Kibuloy in contempt, pwede rin ho nilang questionin ito kung hindi nila makukuha ang majority votes mula po sa lahat ng miyembro nitong komite para ma-reverse ang ruling ng chairperson na si Risa Ontiveros. Okay? And again, sana lamang po itong mga nabanggit ni Amy ay manindigan sa ngalan ng katotohanan. 'Di ba? Hindi naman nangangahulugan na sila po ay pinayagan nila na gamitin ng batas at pwersahan na iharap sa Senado etong si Apollo Kibuloy. Guilty na po ito. Talagang eager lang talaga etong Senado natin at yan ay um, magandang palatandaan para masabi na ang Pilipinas talaga dito rule of law tayo. Ginagamit talaga natin ang batas
para palitawin ang katotohanan. Regardless kung sino man ang tatamaan. Pero kung itutuloy ng mga senador na to, ng 8, ang kanilang pagboto para yan ay baliktarin, mga kababayan, nakaabang lang po kami para malaman natin at mailahad sa taong bayan. Markahan na natin, dagdag kasalanan, bukod pa sa pagiging makachina, pagiging taksil sa ating bansa, ito pong tahasan na pagharang sa hustisya. Okay? Alright, so for now, iwan po muna natin yan.